Hi! Hello! Kamusta? Ako pala si Mong ng Moduworks. Ngayon pag-uusapan natin dito, ayan, yung Fino natin na naka-stock pipe. Ano ba yung nakakarga at paano natin napagana na pwede siyang patakbuhin ng full rev kahit ratratan na ang gamit natin ay stock pipe. Okay mga kamods, nandito pa tayo sa pagtestingan ng Moduworks. Ngayon pag-uusapan natin kung ano yung mga nakakarga dito sa Fino ko at kung bakit nagagamit ko pa rin siya at pwedeng i-rev ng todo at pwede pang biyahe kahit kargado at stock pipe ang gamit natin. Pasensya na po at hindi ko dala yung mic ko at biglaan lang. Yan. Ngayon madaming sakyan yan. Pag magtanghali, wala na yung mga sakyan dyan. Either kumakain sila. Ganyan. Tinatapat ko na tanghali para iwas tayo sa disgrasya o makadisgrasya. Okay mga kamods. Nasubukan nyo na bang magkarga? Pero kailangan is naka-aftermarket pipe dahil sabi nila is sakal sa motor at hindi makakatakbo. Ngayon, pag-isipan nyo to. Kung titignan nyo, yan. MTRT head, 28K hin carb Thailand, pero naka-airbox siya. Yan. Nakakonekta siya sa airbox. Yan. Meron siyang ram intake dito para pasok pa rin yung hangin na required sa mismo makina natin. Ang gamit natin dito is, ayan, stock pipe Yamaha. Kung titignan nyo yung tip nya, yan, sobrang liit. Ito yung thumb ko, ayan yung kuko. Ganyan lang yung tip nyan. Titignan nyo, hindi rin siya retoke. Ito yung unang vlog ko, nirepaint ko lang siya. Yan, papakita lang natin for legit check na sensya natin hindi na nakikita ulit. Yan, stock pipe po yan, hanggang dun sa pinakadulo. Yan. Pasensya na sa ingay ng mga dumadaan mga truck. Yan, nandito lang po kasi tayo sa tabi. Yan. Para hindi masyadong mainit. Para pag-usapan natin kung ano yung mga nakakarga dito at kung pwede ba siyang gamitin kahit stock pipe. Kung titignan nyo, lapitan natin. Ayan, hindi po yan retoke. Hindi po yan nakalkal. All stock pipe po yan ng salty pipe. Yamaha Sporty. Ayan. Tignan yung code nya. 19S-20B SIT. Ayan. Stock Yamaha. Actually, hindi dapat ako magte-test ngayon. Pero, tumawag po kasi isang customer natin na from Vizcaya. May customer po kasi tayong gagawin na NMAX na full set. Ngayon, ayan. Doon po kasi yung boundary ng Tugigaraw, Cagayan to Isabela. Ngayon, bawal po kasi ang pumasok, lumabas ngayon. Kailangan po ng travel pass. Alam naman natin na stricto ngayon dahil pandemic. Ngayon hinihintay ko siya at mag-meet up kami doon. Pipick upin ko yung motor niya para iuwi sa shop. Ayan. Salamat sa mga nagtitiwala. Iniwan nila yung mga motor nila buong loob at walang duda na may mangyari sa motor nila o mapalitan. Kaya dapat ibigay natin sa kanila yung nararapat na tiwala. Ayan, habang inihintay siya is magbablog muna tayo at pag-usapan natin kung ano yung mga nakakarga dito sa Fino at bakit stock pipe ang gamit natin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na pwedeng gumamit ng stock pipe at full rev, todo. Kahit biritan yan, kahit babaran yan, hindi sasabog yung mga makina nyo. I-reveal ko yung mga nakakarga dito at mga ginawa kong settings para kahit papano kung mekaniko nyo o kayo naiintindihan nyo kahit papano, pwede nyong gayahin. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para sa mga updated videos ng Moduworks. Siyempre, i-like mo na din ito. At i-share mo na rin para lahat naman tayo is pwedeng malaman na pwedeng gumamit ng stock pipe at makaiwas sa mga apprehension ng mga enforcer at huli. So ayun mga kamods, alam naman natin na bawal ang aftermarket pipe or open pipe dahil meron tayong tawag doon, Paps? Ayun yung motor niya.
Alam naman natin na bawal kasi o hinuhuli ng mga traffic enforcer, police, ano pa, o HPG, mga ganyan, yung mga nakapipe. Kaya gumawa tayo ng paraan para maikabit natin yung stock pipe na may karga. Kung papansinin nyo, ayan, MTRT head 2824. Yung block natin is option 1, dome piston. Option 1, tapos pinalitan natin ng TSMP dome piston. Hindi ang labas yan, parang high comp. Pero bakit pwedeng gamitin sa stock pipe? Meron po tayong ginawa dito. Yung cam niya is long duration 6.5 regrind cam para dito sa set natin. Tapos gumamit din ako ng timing gear para maset natin yung advance and retard ng mismong makina. Pag-uusapan natin sa susunod vlog kung paano gamitin yung dial natin para may retard natin o advance ang isang makina. Ngayon, sabihin ko lang kung ano yung mga nakakarga dito. At kung alam nyo o alam na mekaniko is magaya nyo rin yung set na to. Yung head niya is MTRT 2824. Tapos again, yung block niya is option 1, 59mm TSMP dome piston. Tapos equip siya ng 28mm Keihin Thailand carb. Ang jetting ito ngayon is 120, 42. 120 main jet, 42 pilot jet. Tapos yung timing gear niya is Koso. Tapos ang segunyal niya is naka-balance crank. Stock stroke, balance crank. Kung papansinin naman nyo, kung nakapin man to o nakarad, is hindi na sasara tong mismong air shroud niya kasi aangat nga yung head at lalayo sa mismong fan. Pero ito is fixed pa rin. Ayan. Fix na fix, all stock. Kung titignan natin yung pipe natin, tignan natin kung pwede na siya makita. Medyo malabo, pero stock pipe po yan. Panggilid natin, shoutout natin, PKB, Kenneth Paul Esteban. Ayan. Tapos yung carbon natin, North Carbon. Ayos. Ayan yung mga nakarga dito. Ngayon, check na lang natin, top speed natin, testing natin. Gamit din tayo ng GPS na download ko sa phone. Kung ano yung mataas na rating at mas mataas na download, yun yung dinownload ko. Ipopost ko na lang dito yung pangalan ng app na gagamitin natin. Bale yung gulong natin sa harapan, front is 9080 by 14. Tapos sa likod same din, 9080. Harap likod po yon. Gecko tires, ayan. Yan, 9080. With box, ayan. Alam naman natin ang Pino is rating lang ng speedometer is 120. Subukan natin ni mamaya GPS kung accurate ba siya o pareho sa reading nila. At pauwi na rin kami. Ito pala yung gagawin nating NMAX ni Sir. Then iuwi natin to sa shop natin at i-full set natin ng NMAX 180cc 63 bore. Susunod din natin tong i-vlog kung ano yung mga ilalagay nating setting. Ilalagay nating pyesa at anong setting ang gagawin natin sa kanyang karga. Okay mga kamods, ang gagawin natin ngayon is ibababa natin yung Fino ko at ipapakita natin kung ano yung karga at paano pwede gamitin ang stock pipe. At kasama natin ngayon dito si Papsral North Carbon. Ayos! Yan, papakita ko po sa inyo na ano mga karga nito from head to block. At papasilip ko na rin kung ano yung nakakabit na segunyal. Panggilid pala nito is from PKB Tech. Shout out PKB. Paps Kenneth Paul Esteban. Tara, simulan na natin. Ayun mga kamods, na hiwalay na natin yung makina sa mismong chassis niya at ito po siya ngayon. Karga, reveal na po tayo. Papakita natin kung ano yung mga nakakarga. Okay, nabaklas na natin yung mga cover niya. Papakita ko lang po yung block ko is steel bore option 1. Tapos, nakatono siya. Ayan. Papansin nyo yung timing niya. Nakabutan pa ako ng high. Labas niya is low compression engine para maipasok. Yeah. Para magamit natin yung stock pipe. Tatanggalin na natin yung block. Pero tanggalin muna natin yung timing gear.
Tapos makikita nyo ang gamit ko dito na piston is dome piston. Saglit. Sentro natin kahit pa paano. View. Ayan. Kung makikita nyo, dome piston. Napakadumi. Ayan. Nahugutin natin. Ayan, ang kapit pala. Saglit. Wow. Ayan yung piston natin. Ang gamit kong piston dito is TSMT dome piston. Tapos yung block natin is 59 option 1 head head MTRT 2824. Ayan, papasilip natin yung sigunyal. Balance crank po to na offset. Kung nakikita nyo yan, may tanim po yung sigunyal ko. Ayan. Stock rod lang po ang gamit natin. Ayan, 5VV stock segunyal. Ayan. Ang ginagawa naman namin yung 59 forward. Kinabuo ko na, na-refresh na rin yung makina. Papakita ko lang kung paano yung setup ng airbox at yung carb niya. Kung papansinin nyo, nakakonect pa rin yung carb niya. Ayan, ito yung carb natin is Keihin 28 Thailand. May rubber adapter siya. Tapos stainless na around 29mm yung mismong inner diameter ng pipe. Ngayon, may airbox pa rin to at may air filter. Okay, ito yung airbox. Kung papansin nyo, meron siyang parang ram intake para dagdag yung pasok ng hangin sa mismong airbox natin. Nagbutas rin po tayo sa baba, pero hindi siya rekta sa mismong carb, kundi dadaan muna siya sa air filter. Ang air filter natin is Scarlett High Flow stainless washable air filter. Ayan, kung papansinin nyo, tagusan, washable air filter. Inugasan na rin natin. Tapos yung titignan nyo sa pinakaloob, ayan, saktong sakto pa rin yung carb. Tapos meron siyang rubber seal dito sa side para hindi pumasok yung tubig. So, ang gagawin natin dito is cold start testing natin. Early morning, kung titignan nyo, ayan, kung papansin nyo, basa dahil kakaulan. Ayan, early morning. Mapapansin naman, ayan, hindi pa lumalabas. At malamig ang makina. Ayan. Para mas mapalamig yung makina, try natin buhusan. Kung aandar pa kaya kahit mabasa o sobrang
lamig ng makina. Yan hindi pa po yan napapandar. Ayan. Fine tuned. Basahin natin hanggang dun sa pinaka-card. So yung advantage ng naka-airbox. Kahit basahin nyo yan. Tudohin natin. Ayan. Stock pipe. Testing. Start natin. Ayan. One click. Ayos. Ayan, kung nakatono po na maayos yung carb nyo at optimal ang sunog nya, kahit umaga, cold start, mapapandar agad po yan. Binasa pa po natin yan, kahit basa yung carb. Advantage yan, kahit nababasa, maulanan, kahit malakas ang ulan o mabaha dito, hindi agad papasok sa mismong carb natin yung tubig. Ayan. Cold start testing. Okay, habang naggagatas tayo, recap tayo kung ano yung mga nakakarga dito sa Fino ko. Okay, kung napansin nyo, nabaklas naman na natin, na-refresh na natin. Isa-isahin ko ulit kung ano yung mga nakakarga. Sa head natin, equip siya ng MTRT 2824 at tapos dun sa black naman is option 1 steel bore. Tapos pinalitan natin ng piston na TSMP full dome piston. Sa piston niya, nag-valve pocket tayo at spark plug pocket. Dahil umbok na umbok yung piston natin, yung mismong spark plug kapag nasara na natin, nahigpitan natin ng tamang higpit, tumatama yung tip niya doon sa mismong piston. Kaya nag-uka tayo doon para maiwasan yung umpog nung spark plug tip sa mismong piston. Sa bandang pangilalim naman, sa may segunyal, is naka-balance crank po ito, offset balance. Ang rod nito is 5VB stock. Tapos ang panggilid naman nito is PKB pulley set 13.5. Bell natin is Spec V. Ang lining natin RS8. Ang torque drive natin stock. Ang gearing naman natin is, nakita nyo na sa unang vlog, is 1441. Ang roller weights natin o bola is straight 9. Ang clutch spring natin 1.5. Ang center spring natin is 2000 RPM. Sa carb naman, KN28 Thailand, ang jetting nito is 120/42. Added dito, nakaport yung intake at exhaust. At isa pa, naka 3-angle valve seat tayo. Ano ba yung purpose ng 3-angle valve seat? Napalitan na rin po ng seat po tong MTRT head. Nag 3-angle valve seat po tayo para mas maganda po yung flow. Para mas gumanda yung flow nito sa intake at exhaust. In short, more flow, more velocity, more power. Kung papansinin nyo po sa may parteng ignition coil natin, ito, ayan. Ang tawag po dyan is ferrite bead. Kung titignan nyo o isa-search nyo sa mismong, kung isa-search nyo sa Google, ang ferrite bead ay minimal gain naman po yan. Parang suppressor siya o para hindi kalat yung parang sound waves or something like that. Sa manifold naman, kung titignan natin, stock manifold ported. Yan po. Ang nakakabit na cam natin dito is 6.5 long duration cam. Tapos ang rocker arm natin is stock. All stock. Sa timing gear naman is Koso adjustable timing gear. Nagkakabit po tayo ng ganito para makuha natin yung tamang timing niya or kung gusto nyo ma-advance or ma-retard yung mismong timing. Sa susunod na vlog, pag-uusapan natin ano bang purpose ng adjustable timing gear at paano ba talaga o paano ba
ang tamang pagkuha ng top dead center. Sa mga katanungan naman kung mainit ba ang makina ng naka-stock pipe na kargado, ang sagot is yes. Opo, mainit po yan. Kaya wag nyo pong tatanggalin yung mismong air shroud o yung nakabalot sa mismong block nyo at head. Yan po kasi yung nagfo-force ng mismong hangin para mapalamig yung block natin. Kahit nakasarado po yan at nakabalik yung mga fairing sa harapan, basta meron po yung air shroud, wag nyo pong tatanggalin yan dahil yan po yung nagpapalamig ng block natin. At syempre, para makompensate yung mismong init ng makina, kailangan nyo gumamit ng magandang oil. Ang gamit ko dito is synthetic oil ng RS8. So ito na naman, maulan na naman ang panahon natin. At syempre, wag nyo nakakalimutan, kung nagustuhan nyo itong video to, wag nyo kalimutan mag-subscribe. Hit the notification bell for more updated videos, like and share. Ayos! At ang gamit kong oil dito is RS8, fully synthetic. This is not a paid ads, pero baka lang naman. Ayos! RS8 oil is a PAW formulated synthetic oil. Ano yung PAW? Search nyo sa Google. Highest standard oil po yan. Okay, ito yung sunog ng Fino. Medyo dinamihan ko ng konting gasolina ang tono niya para malamig pa rin yung makina. Tapos, ito yung compression tester natin. Ayan. Nakakonect yan sa spark plug. Check natin kung anong PSI o bar siya mag-fall o gaano ang compression niya. So ayun, kinikik natin kasi medyo nahirapan siya sa starter. Pero kaya yung start naman sa starter. Check lang natin dito sa kick. Ay, muntik na matumba. Saglit. Ayan. Working compression ng mga motor, sakyan is rated is good compression is 100 PSI. Lower than that is may singaw or sira yung rings, something like that. Ayan. Okay. Sabihin na lang natin 175. Ang gamit kong gasolina dito is premium gas or premium plus racing, mga ganun. Kung gagamit tayo ng low octane katulad ng mga 93 down is makakarinig tayo ng knocking. Mas maganda kapag higher octane, mas malinis yan sa makina. Kung ang tanong nyo, yung higher octane ba, nakakadagdag ba yun ng bilis ng motor or nakakaganda ba ng performance? Answer is 50-50. Sabihin natin, kung rating ng compression nyo is 9:1 ratio or 10:1 ratio, katulad ng mga nasa kasa, kakayanin pa rin po yan ng 93 octane or unleaded na commonly na or yung nakasanayan nating tawagin na unleaded. Pero actually, lahat ng gasolina natin is unleaded. Ang tamang tawag po sa mga gasolina natin is regular, premium, at premium plus o yung mga blue gas, mga ganun, or 100 octane. Okay, kung gagamit kayo ng higher octane sa low compression engine, malinis lang po ang burn niya, pero hindi po ito makakadagdag ng bilis ng motor natin. No replacement on displacement. Ang nakakabilis lang sa motor natin is kung magpapalit tayo ng big bore, crank, or tatasan natin yung crank, stroke, at yung bore natin. Yun lang po ang makakapagpabilis ng ating motor. Good compression sa mga pang daily or yung touring is 125 to 175. Ayan po yung ginagamit namin o ginagawa namin na chinecheck namin 125 to 175. Good po yan for touring kahit babaran. Kung tataas po yan ng 175 or 180 to 225, super high comp na po yan at kakailanganan natin ng race gas dahil mas common po ang ganun na compression sa mga pang drag or yung mga race bike. Yung mga ganito po is ginagamit lang natin sa touring set, mga ganon. Kung papansinin nyo yung sunog ng spark plug, ayan, medyo maitim pero meron siyang rusty brown sa gitna.
Ang ibig sabihin po nito is good burn, pero medyo nilakyan po natin ng jetting, medyo sinakal po natin ng hangin para mag-overgas ng konti at nakakatulong po yun sa pagpapalamig ng makina. Pero make sure na hindi naman sobrang itim. Kung mapapansin nyo naman kung ganitong panahon, ganito pong sunog, which means kapag mainit ng panahon, full brown po to. Na medyo may konting itim. Good burn po yun. So ayun, recap natin. Ito yung compression ng aking makina. Baka sabihin nyo hindi gumagana. Ayan, 0. Okay. Again, ang good compression is 100 pataas. Kung babagsak po yan ng sabihin nating 50, either may singaw po yan, or sira yung rings, or sira yung valves natin. May singaw, ika nga nila. Alalahanin nyo rin na wag nyong tatanggalin yung air shroud natin o engine shroud. Ito po yung nagpapalamig mismo ng ating makina, nagpo-force ng hangin sa mismong fan para bugahan ng todo, para bugahan yung mismong head and block natin. Ito lang po kasi yung way ng mga scooter engine para palamigin yung makina. Hindi naman po ito water cooled at covered din po to. Pwede kung tatanggalin yung cover ito, pero madumihin. Depende ko sa inyo kung gusto nyo ipakita yung karga, pero sa amin ang gusto namin dito sa set na to is sleeper type, or yung tipong dinaanan ka nang hindi mo napapansin, o iniwan ka na lang ng bigla katulad ng pag-iwan niya. Share! Are you serious? Tandaan nyo rin yung rating ng compression ng motor natin kapag chine-check natin sa mismong spark plug is static. Ibig sabihin, iba po yung compression once na umaandar na yung makina or dynamic. Tataas pa po yan. Kaya always check nyo yung clearance mismo sa mismong head nyo at yung block nyo, lalo na yung chamber. Meron tamang pag-compute ng compression dito at ituturo ko sa susunod kung paano ba kinukuha yung tamang compression ratio ng ating motor para alam natin kung anong gasolina ang pwede nating gamitin. Stock pipe gaming. Ayos! Ay, buksan mo na, sara mo na natin yung box. Dahil bumubukas eh. Yung papatakbo ako, bumubukas eh. Carbon Lodi, shout out. Carbon, not carbon. Okay, yung laman ng box natin is raincoat, face shield, tapos isang helmet ko at wicks. Sara mo na natin. Umilipad eh. Ayan. Okay. Subukan natin mag-test speed. Oh shit. Kala ko nahulog ko yung susi. Kala ko nalagay. Okay. Tutok natin yung camera.
pipe kargado, MTRT head 59 dome piston. Yun naman, under pen Okay, subukan natin mag GPS location. Mag-net muna tayo. Tapos on location data. Tapos ano yun, GPS speed. Ito, start trip. Continue, hindi yan. Pilit lang. Turn on GPS. While using app. Ayan, naka-on na po siya. Lalagay ko lang sa box. Ay, lalagay ko lang sa may ito. Wala akong lagayan sa may cellphone Wala akong lagayan sa mismong motor ng cellphone. Okay, test natin. Ayun, wala naman ng sasakyan. Ayun. Game. Start. Wait lang, may papabalita tayo kay Mochiworks kasi meron akong nabasa sa comment section Dito tayo sa Mochiworks Ito yung sniper. Ayun yung Fino niya Yan.
Mang. Nabasa mo na ba yung ganun, yung comment sa video mo about sa top speed ng Fino mo? Sabi. Anong comment? Sabi doon, peke daw yung speedo mo saka yung sa ganun mo, sa gearbox mo, peke daw. PTGR? Totoo? Napost sa Motorworks? Oh, basahin mo. Saan ko hanapin yun? Yan mismo. Mas updated ka pa kaysa sa akin ha. Ang dami nito. Bakit may nagsabi? Meron. Totoo. Meron dyan. PTGR daw yun. Ano pa? Wala na. Yung cable mo daw, peke. Peke? Oo. Dali ka. Check natin. Peke. Saan ito? Oo, ito, peke daw to. Saka to. Sige, check natin. Mamaya, kuha tayo ng tools. Check mo yung cable. Ano yung tatak niya? 5TL Made in Indonesia. Okay, yan yung stock ng mga sporty sol, mga ganyan. Oo. Okay. Siyempre, terma yan. Check natin. Sabi nila yan, TTGR daw yan eh. Oo. Check natin. TTGR. Baka TTGR nga talaga. Check natin. Sige. Ang bilis daw kasi makuha yung top. Baka daw peke yung gearbox. Pwede. Baka peke nga talaga, no? Check natin. Sige. Uy. The moment of truth. Updated ka pa kaysa sa akin, ha? Ayan, check natin. Ano tatak? Hindi nakikita. Dito. Hindi pwede atakin. Ayan no, 5TL mga tol. Ayan, stock yan. Stock. Oh. Ayo, mayroon din ako na basa. Saglit. Ang sabi sa akin, balik po natin ganyan. Ang sabi sa akin, yung pipe daw. Oo. Ang sabi dun sa pipe is Kalkal daw. Pipe. Okay, check natin kung alam niyo naman kapag kalkal is screen type dito, di ba? Screen type dapat yan, dire-diretso. Check natin. Uy, may harang. Chambered pipe Chambered pa yan. pipe. Pero, tingnan natin dito. Baka maging isang katanungan ulit na bakit stainless siya. Oo. Nagpalit yung stainless kasi kinakain na ng kalawang yung stock. Kahit anong pagka-repair natin, nangangalawang siya, nagkabutas. Ngayon, ang habol ko din naman na itsura nun is BKK. Oo, BKK yung concept. Thailand, yung mga ganun. Ba, try natin ano? Baklasin. Ha? Stock yan, walang welding yan. Yan oh. Tapos sasabihin nyo na kalkal. Hindi, check natin. Mas maganda kapag check. Check. Check natin. Hindi, pandarin muna natin. Wala. Ay, hindi, mainit. Mamaya pala. Test na lang natin na full rev ulit. Tigas. O nga pala, yung dito, yung return na exhaust niya papunta sa airbox, patay na po yan. Nakabara. Nabarado. Bara na yan. Ibig sabihin, itong hose na to is for design na lang. Design. Ay. Bakit updated ka pa sa akin? Hindi ko nababasa yun. Wala eh. Gulat ako may ganun nagsabi. Kalkal daw to. Ayun, may kalkal ba na ganyan? Meron. Baka akala nila is kalkal yung loob, tapos in-stock to. lang siya. Ha? No. Maghanap kayo ng salty na pipe. Tignan nyo tong welding dito. To. Makikita nyo yan. Saan ito? I-BMM natin na alin. Doon. Doon. Yan. Yeah, wag mo ikat. Yan. 6 to. Ay, 5mm. Wait lang. Hadi dito ata. Ayun o. Bigla ka lang pupunta dito para tanongin mo. Siyempre para mabasa mo rin. Ang dami kaya nun. Ilan kaya shares nun? Mababasa mo pa kaya? Hindi, na-share na rin sa iba. Hindi ko kapisabi. Ayan. Subukan natin tanggalin. Ayun, tanggal. Ayun. Tanggal. Silipan, nakikita ba yung pinakaloob? Kung napapansin nyo yan, wala. Hindi talaga. Kita ba? Hindi. Hindi kita yung loob. Ay, may screen yan sa loob, yung parang stock na Natin. tusukin natin. Ito na mismo. Ayan, may harang. May harang. O, hindi yan kalkal. Ito, check natin. O, May harang din to. Parado yan. Barado. Check din natin yung dulo. Yan. O, Ayan. hindi kalkal yan mga sir. Stock na stock.
Sit natin paandan ulit. Katakbuhin natin. Yan, ibabalik na yung pipe. Tapos ite-testing ng full rev. Sa labas? Sa labas. Ang saglit lang din. Alangan dito. Ang bilis sa motor ko. Oh, yun lang. Nakamontage mo lang eh. Saglit lang din. Yan na. Babalik ko pa yung gulong sa harapan. Pinapagod mo ko, wala sa oras. Hindi pala po kami magaling. Marunong lang. May alam lang. May alam lang. Oh. One click. Cold start. Oh, baka sabihin niya na naman, hindi cold start. Hinawakan yung pipe kanina. Oh. One click lang yan mga sir. Ayan, papainitin lang ng sobra para matesting na. Ayan o. Yan. Yan na. This is it. Doon o. Balong! Balong arts! Joke lang. Ayan o. Stock pipe mga sir. Yan. Full rev nya doon yan. What is that? What the fuck is that? Ayan. Stock pipe po. Tapos sasabihin yung peke. Kalkal, no? Sabi kasi nila eh, ganon. Kalkal daw kasi yung pipe niya. Ayan na siya ulit. Full rev kung full rev dyan mga sir. Ayan o. Oh, ano na? Ayan na. Oh, ayan. Ano, okay na? Ayan oh. Nakita mo pa yung tip. Hindi, nakita na yan. Walang kalkal yan, sir. Ayan oh. Stuck na stuck yan. Kita na yan. Ano masabi mo? Ayos!